Nagsisimula ang pelikula sa loob ng kulungan, ipinapakita si Armando, ang anak ni Mike. Katatapos lang niya magpainit ng katawan nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay. Isang preso ang papalapit na may masamang tingin. Habang mas maigi niyang inoobserbahan, napansin niyang parang sinasadya ng mga gwardya na ipagwalang bahala ang nangyayari. Agad ding lumapit ang dalawa pang preso, hawak ang mga improvised na armas na gawa mula sa pinatalim na sipilyo at mga piraso ng bakal. Malinaw na iyon ay isang planadong pag-atake. Kahit anong bagay na mapunta sa kanilang kamay ay nagiging delikado. Subalit gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, mabilis na nakapagtanggol si Armando, at sa ilang sandali lang ay nakahandusay na sa sahig ang lahat ng umatake. Ipinapaalala ng eksenang ito kung sino talaga si Armando, bata pa, 25 anyos lamang, ngunit pasan ang mabigat na nakaraan. Sa ikatlong pelikula, siya ay nalinlang mismo ng kanyang ina at napilitan siyang pumatay ng maraming mataas na opisyal ng pulis na konektado sa kampanya kontra droga. Isa sa mga naging biktima ay si Kapitan Howard, isang mahalagang tao sa buhay ni Mike Marcos. Kahit natuklasan pa ni Armando na si Mike pala ang kanyang tunay na ama, ang mga krimeng kanyang nagawa ay hindi na mabubura, kaya't siya mismo ang inaresto ni Mike at nakulong. Lumipas ang panahon at makikita naman si Mike sa isang mas payapang yugto ng kanyang buhay. Lagpas 50 na siya at matapos ang napakaraming aksyon, natagpuan na niya ang katahimikan kasama si Draw Christine, ang doktora na nag-alaga sa kanya sa nakaraang pelikula. Nagpakasal sila sa isang emosyonal na seremonya. Dumalo roon ang maraming pamilyar na mukha. Naroon si Kapitan Rita kasama ang alkalde ng Miami na si Adan, na kanyang karelasyon. Dumalo rin si Judy, anak ni Kapitan Howard, kasama ang kanyang munting anak na si Callie, apo ni Howard. Tulad ng nakagawian, si Marcos ang laging bida sa kasiyahan. Ipinakilala niya si Judy at Camille sa lahat, nagbiro, at tinawag pa ang bata para magsabi ng ilang salita para sa bagong kasal. Puno ng kagalakan ng kapaligiran at lahat ay nag-toast, sabay-sabay na binati ang mag-asawa ng walang hanggang kaligayahan. Nagsimulang tumugtog ang musika at napuno ang dance floor. Si Marcos, sobrang saya, ay sumayaw ng todo hanggang napansin na siya ng lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya. Habang sumasayaw, hinawakan niya ang kanyang dibdib, napangiwi sa sakit at dahan-daang bumagsak. Agad siyang nilapitan ni Mike at sinubukang gisingin, ngunit nawala ng malay si Marcos. Sa kalagayang iyon, nakaranas siya ng kakaibang karanasan. Napanaginipan niyang nasa isang desyertong dalampasigan siya, nakatingin sa dagat. Biglang lumitaw sa harap niya ang yumaong Kapitan Howard. Tinitigan siya nito at sinabing hindi pa niya oras. Bago umalis, lumapit si Howard at may ibinulong sa kanyang tainga. Napangiti si Marcos at nagising sa ospital, buhay at magaan ang pakiramdam. Ilang araw matapos makarecover, huminga siya ng sariwang hangin sa terasa, nagmuni-muni at nagpasalamat sa kanyang buhay. Samantala, isang helikoptero ang dahan-daang lumapag sa isang gusali. Bumaba roon ang isang malaking drug lord, kasama si Walker, isang banker na dalubhasa sa paglilipat ng maruruming pera. Sa loob ng hotel room, ipinakita ni James ang litrato ng yumaong Kapitan Howard at inutusan si Walker na ilipat ang $20 milyong sa isang account sa pangalan nito. Para mas lalo siyang ma-pressure, tinakot ni James na ibubunyag niya ang isang personal na sekreto ng banker. Walang nagawa si Walker at agad tinapos ang transaksyon. Ngunit agad din siyang pinatay ni James, pati na ang kasamang babae, na walang kaunting konsensya man lang. Kinaumagahan, abala si Mike sa pag-eehersisyo sa bahay nang makatanggap siya ng notification sa kanyang cellphone. Binuksan niya ito at tumambad ang mga headlines sa lahat ng pahayagan at online sites. Ang Kapitan Howard, na matagal ng simbolo ng integridad, ngayon inakusahan na nakipagsabuatan umano sa mga kriminal at kumita mula rito. Nang kumalat ang balita, agad na nagtungo sa presinto sina Mike at Marcos. Pinutol nila ang isang mahalagang pulong dahil hindi sila makapaniwalang sangkot si Howard sa mga kriminal. Ipinaliwanag ng direktor ng FBI na si Greasy na matibay ang mga ebidensya. Lumabas sa mga lumang tala ng smuggling ang pangalan ni Howard at konektado siya sa mga kaina-hinalang galaw. Dagdag pa ni Greasy, 2 linggo bago iyon, ang accountant ng isang kartel ay namatay sa isang personal na alitan. Doon natagpuan ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga contact at mensaheng palitan nila Howard, kasama rin ang datos ng isang overseas account sa kanyang pangalan. Sa kabila ng ebidensya, hindi pa rin naniniwala sina Mike at Marcos. Sa puntong iyon, dumating si Judy, anak ni Howard. Galit siya at humihingi ng paliwanag ukol sa mga akusasyon laban sa kanyang ama. Pinayuhan siya ni Mike na huwag makialam upang hindi masira ang kanyang career, ngunit hindi pumayag si Judy.
Sa halip, nailabas niya ang kanyang hinanakit, sinabing kung hindi dahil kay Armando, buhay pa sana ang kanyang ama at kailanman ay hindi niya mapapatawad ang anak ni Mike. Labis na nasaktan si Mike kaya umalis siyang galit kasama si Marcos. Buo ang kanilang pasya na linisin ang pangalan ni Howard, kaya nagsimula silang mag-imbestiga sa kanilang sariling paraan. Unang hakbang nila ang pagpunta kay Armando, na nakakulong pa rin sa isang federal prison sa Florida. Sa kanilang pagbisita, ibinunyag ni Armando na hindi kailanman nakipagsabuatan si Howard sa mga drug lord, sa halip, palihim niya itong iniimbestigahan. Ang dahilan kung bakit naging target si Armando noon ay dahil may isang tao mismo sa loob ng pulisya na nais siyang mawala sa landas. Naalala ni Armando na minsan ay nakaharap niya ang taong iyon, ngunit hindi niya alam ang pangalan. Habang sinusubukan ni Mike at Marcos na buuin ang mga piraso ng impormasyon kasama si Armando, si James naman ay naghahanap din ng mga pahiwatig. Isa sa mga tauhan niya ang sumalakay sa mga device ni Robert at nadiskubreng mahina ang encryption. Nang mabuksan ang password, automatikong nagpadala ang computer ng isang file kay Mike. Ito ay isang video na inirecord mismo ni Howard. Sa video, sinabi ng kapitan na alam niyang malapit na ang kanyang katapusan dahil mayroong traidor sa loob ng departamento. Bago maputol ang recording, nabanggit niya na ang susi ng kaso ay konektado sa isang taong tinatawag na Gigante da Cola. Pagkaraan nito, nagtungo sina Mike at Marcos sa isang art gallery at nakatagpo si Fletcher. Para sa mga nakapanood ng unang pelikula, si Fletcher ay isang dating preso na eksperto sa computer at minsan nang ni-recruit ni Howard. Sa kanilang usapan, diretsyong tinanong nina Mike at Marcos si Fletcher tungkol sa naturang file, ngunit umiwas ito. Inamin lang niya na ipinakiusap ni Howard na itago ang isang mahalagang bagay, ngunit hindi niya ibinunyag kung saan. Nainip si Marcos at agad naglabas ng baril upang i-pressure siya. Nang mapagtanto ni Fletcher na hindi na siya makakalusot, handa na sana siyang magsalita nang biglang pumutok ang mga bala sa paligid. Dumating si James at ang kanyang mga tauhan. Nabigla ang lahat at sumiklab ang matinding barilan sa makipot na pasilyo ng gallery. Dahil masikip ang espasyo, naging mahirap ang labanan, ngunit buong tapang na nakalaban sina Mike at Marcos at napilitang umatras ang mga kalaban. Nagpatuloy ang habulan sa lansangan. Tumalon pa si Marcos sa ibabaw ng isang umaandar na kotse upang habulin ang mga tumatakas. Habang near-reload ni Mike ang kanyang baril, bigla siyang nakaramdam ng hilo at nahulog ang magazine sa lupa. Sinamantala ni James ang pagkakataon at pinaharurot ang kanyang sasakyan patungo kay Mike. Sa gitna ng kaguluhan, wala siyang nagawa kundi panuurin habang nakatakas ang mga kriminal sa harap ng kanyang mga mata. Bumalik sila sa art gallery kung saan nagsimula ang investigasyon. Natuklasan ng mga ahente ang isang QR code na nakatago sa mural. Sa tulong ng isang computer expert, kanilang na-decode ang imahe at napanood ang isa pang video na iniwan ni Howard. Sa bagong record, ikinwento niya ang detalye ng kanyang lihim na investigasyon. Ipinaliwanag niya na 9 na taon na ang nakalipas nang matuklasan niyang may mga opisyal na mataas ang ranggo sa pulisya na nakikipagsabuatan sa mga drug cartel. Tuwing malapit na siyang magkaroon ng ebidensya, may mga impormasyong natatagas na nagiging hadlang para siya ay makausad. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa 2 retiradong kasamahan, ngunit makalipas ang ilang panahon ay kapwa sila namatay sa kahinahinalang aksidente. Inamin din ni Howard na minsan niyang naisip na ipasa ang kaso kay Mike at Marcos, ngunit umatras siya para protektahan ang mga ito. Alam na niyang malapit na ang kanyang wakas, kaya iniwan niya ang misyon sa kanila. Gumamit siya ng code na tanging si Mike lamang ang makakaunawa, at itinuro kung saan niya itinago ang kumpletong ulat ng investigasyon. Matapos pag-isipan, nakuha ni Mike ang eksaktong lokasyon na tinutukoy ni Howard. Samantala, sa kulungan, patuloy na nanganganib ang buhay ni Armando. Ang eksenang ito ay direktang konektado sa unang bahagi ng pelikula kung saan siya ay tinangkang patayin sa loob ng piitan. Dahil sa labis na pag-aalala sa kaligtasan ng anak, hiniling ni Mike kay Mayor Adam na ilipat si Armando sa ibang lugar, dahil siya ang posibleng susi sa pagtuklas ng traidor. Nag-alinlangan si Adam ngunit pumayag din. Makalipas ang ilang sandali, isinakay si Armando sa isang helicopter na may mahigpit na seguridad, kasama sina Mike at Marcos. Ngunit laking gulat nila nang bigla silang alisan ng armas at putulin ang kanilang komunikasyon. Habang nasa biyahe, biglang sumulpot si James kasama ang isang kasamahan. Nakahalata si Marcos at nagtangkang makialam, ngunit itinulak siya palayo ni James. Binuksan nito ang likurang pinto ng helicopter, dahilan para maging desperado ang sitwasyon. Lumapit si Mike at nakipagsagupaan kay James, habang si Marcos ay nakipaglaban naman sa isang tauhan nito.
Sa gitna ng labanan, tinamaan ang windshield ng helicopter at nawalan ito ng kontrol. Aksidenteng nabuksan ang isang parachute at nahigop palabas ang isa sa mga kalaban, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pinalaya ni James ang hala kung saan nakakulong si Armando, halos mailaglag pati si Mike palabas. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa helicopter at pinasabog ang nakabiti na bomba sa makina, dahilan para manginig ang buong sasakyan. Napunit ang seatbelt ng hala at muntik nang mahulog si Armando. Agad tumakbo si Mike at nahawakan ang strap, habang tinulungan naman ni Marcos na patatagin ang helicopter. Sa huli, nakuha ni Mike ang susi mula sa katawan ng isa sa mga gwardya at nailigtas si Armando bago pa mahulog. Bumagsak ang helicopter sa isang lawa at milagrosong nakaligtas ang tatlo. Umahan silang pagod na pagod ngunit buhay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis sa lugar, ngunit may kakaiba. Nang suriin ang mga bangkay, napansin nilang wala sa talaan ng mga survivors sina Mike, Marcos, at Armando. Idinagdag pa rito ang isang video na minanipula ni James mula sa helicopter, na nagpapakita na tila nakipagsabuatan ang dalawa sa kartel. Dahil dito, naglabas ng kautusan si Judy, na ngayon nasa pamumuno, na hulihin sila sa kahit anong paraan. Kumalat agad ang balita sa social media. Maging ang ballistic report ay nagsasabing ginamit ni Mike ang kanyang baril upang patayin ang mga escort, na lalo pang nagpapatibay sa mga paratang. Sa isang iglap, ang dating mga bayani ng Miami ay itinuturing ng mga mapanganib na takas. Umabot ang balita kay James, at mas lalo pa niyang pinainit ang sitwasyon. Ipinahayag niya sa ilalim ng mundo ng krimen na may nakalaan siyang gantimpala na $5 milyong para sa ulo ng tatlo. Mike, Marcos at Armando ay naghahanap ng tulong sa isang bar na pinagkakatiwalaan, kung saan isang dating kakampi ang nagbigay sa kanila ng armas para makapagtanggol. Pero ang katapatan ay hindi nagtagal. Pagkaalis ng mga tao sa lugar, biglang kumampi laban sa kanila ang babae, tinutukan sila ng baril at tumawag ng mga backup. Sa huli, mas malakas pa rin ang 5 milyon. Hindi nagtagal, nahuli ang tatlo at dinala palabas ng bar ng mga kriminal na kara-rating lang. Pagdaan nila sa pinto, sinubukan nilang magplano ng pagtakas. Pero bago pa man sila makakilos, isa pang grupo ng mga bandido ang dumating na interesado rin sa gantimpala. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala nina Mike, Marcos at Armando ang pagkakataon at tumalon sa isang van na malapit, nagsimula ang panibagong desperadong pagtakas. Binuwag ni Armando ang salamin sa gilid at nagsimulang lumaban, nagpapaputok sa mga kalaban at nagbato pa ng improvised na Molotov cocktail. Pero malayo pang matapos ang pagtakas. Minaneho ni Marcos, ngunit kumakabig nang wala sa kontrol ang sasakyan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, aksidenteng nasunog si Armando at kinailangan magsanib puwersa ang mag-ama para apulahin ang apoy. Samantala, dumating si Judy kasama ang pulisya. Mabilis niyang nakilala si Armando, ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagsisimula ng lumiyab ng buo ang van at sa babala ni Marcos, tumalon silang lahat palabas ng sasakyan sa huling segundo. Napaligiran ng mga pulis at bandido, minsan pa silang nakatakas sa bingit ng kamatayan. Alam nilang hindi na sila pwedeng gumalaw ng walang plano, kaya hinanap nila si Dorney, ang hacker na tumulong na sa kanila noon. Batay sa mga bakas na iniwan ni Howard, sinimulan nilang subaybayan ang mga pangalan sa loob ng police system. Nakita na minsan ni Armando ang traidor, kaya tumulong siya sa paghahambing ng mga larawan. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas din sa wakas ang tamang mukha, si James Lockwood. Mabilis na hinanap ni Dorney ang record nito. Nagtapos si Lockwood sa Akademya ng Rangers at nakilahok sa operasyon kontra droga sa Mexico. Pero noong 2005, sa isang misyon, nahuli siya at napilitang ipahamak ang sarili niyang koponan. Ang resulta ay trahedya. Lahat ng kasamahan niya ay namatay at mula noon, nagtrabaho na siya para sa mga kartel. Nang madiskubre ito, tinawagan agad ni Mike si Rita, ngunit narinig ni Adam ang usapan. Hindi na malaya ni Rita ang panganib at nabanggit pa niya kay Adam ang natuklasan ni Mike. Ang problema, makalipas lamang, na-intercept ni Dorney ang mga video na nagpapakita ng mga armadong asasin na nakapalibot na sa mga bahay nina Mike at Marcos. Mabilis nilang tinangkang balaan ang kani-kanilang pamilya. Paulit-ulit na tinawagan ni Mike si Christine, pero hindi siya makontak. Samantala, nakausap ni Marcos si Reggie, ang kanyang manugang, at inutusang ipagtanggol ang pamilya sa kahit anong halaga. Hindi na nag-aksaya ng oras si Reggie, itinago sa closet ang asawa at biyenan, kinuha ang baril mula sa safe at nagposisyon. Nang pumasok ang mga kriminal, pinakita niya kung bakit siya naging sundalo. Sa eksaktong kilos, pinabagsak niya ang 9 na sumalakay, isa-isa, na para bang nasa ensayo lamang.
Tuwa si Mikey na nanunood sa mga kamera, pero lalo ring nabahala para kay Christine at kay Callie. Samantala, sa bahay ni Mike, dumating si C, ang apo ni Howard. Habang nag-uusap sila, kinuha ni Christine ang cellphone sa mesa, hindi alam na sinakop na ng mga kalaban ang bahay. Lumitaw si James kasama ang mga tauhan niya, kinuha ang telepono at nagbigay ng babala. Kung gusto pa ni Mike na makita sina Christine at Callie ng buhay, kailangan niyang isuko si Armando at ang mga ebidensya ni Howard. Nahaharap si Mike sa imposibleng desisyon. Hindi siya maaaring pumili sa asawa o sa anak. Naisip niya ang pagkakasunod ng pangyayari, kakausap lang niya kay Rita bago biglang gumalaw si James. Naging kaina-hinala ito, pero mas malapit pala ang tunay na problema. Tinawagan ni Mike si Rita at sinabi na si Adam ang traidor. Nagulat si Rita, nagkunwaring kalmado at nagdahilan para makaalis. Pilit na sumama si Adam, pero sa loob ng elevator, napansin ni Rita na gumagamit siya ng cellphone. Agad niyang inagaw ang aparato at dahil nabunyag, sinugod siya ni Adam. Naglaban sila sa loob ng elevator at muntik ng madami na si Rita hanggang dumating sina Dorney at Kelly upang tumulong. Nang magising si Adam, nakatali na siya sa harap ni Mike at Marcos. Doon nila ipinaliwanag ang plano sa pagliligtas kina Christine at Callie. Ginamit ni Mike ang voice modulator para tawagan si James na kunwari si Adam. Sinabi niyang nabunyag na ang operasyon at kailangan nilang agad lumisan papuntang Cuba kasama ang mga bihag. Naniwala si James at inorganisa ang paglilipat. Habang naghahanda ang mga kalaban, naghanda rin si Mike at ang kanyang grupo para sa huling labanan. Ang misyon, sagipin sina Christine at Callie at wakasan ang paghahari ni James. Nakaarmas at handa, sumakay sila sa isang seaplane papunta sa base ng kalaban na nasa isang abandonadong perya. Nauna si Armando na nakasuot ng diving suit, lamusong mula sa lawa. Sina Dorney at Kelly naman ay kumokontrol ng mga drone para magbantay. Nakadagdag pa ng panganib ang mga buwayang nakita sa radar. Paglapag ng eroplano, lumabas si James kasama sina Christine at Callie, hindi niya alam ang patibong. Nakaposisyon na si Mike sa loob ng eroplano gamit ang sniper rifle, pero biglang huminto si James sa tulay, nakaramdam na may kakaiba. Doon din kumilos ang tubig, isang higanteng buwaya ang lumangoy diretso kay Armando. Inutusan ni James ang mga tauhan na magsiyasat. Nagkaroon ng pagkakataon si Mike na paputok, pero pumalpak ang kanyang tira dahil sa tensyon. Lumapit ang kalaban kay Armando kaya napilitan itong bumaril muna. Nabunyag na ang plano, kaya agad nilang isinagawa ang tinatawag nilang Plan Christine, isang direktang atake laban kay James at kanyang grupo. Pinatama ni Dorney gamit ang drone ang sniper na nasa tore. Laya na ang daan, tumalon sina Mike at Marcos mula sa eroplano at sinugod ang abandonadong perya. Pero biglang inatake muli si Mike ng panic attack at napatigil. Nakita ni Marcos at tinawag siya, "Ikaw ay kamangha-mangha, Mike. Naintindihan mo ba? Kamangha-mangha ka." Ang mga salita ay nagbigay kay Mike ng kumpiyansa, at sabay silang lumaban, parang isang imbatibleng duo. Samantala, winasak ni Dorney gamit ang drone ang sasakyan ni James na gagamitin sana niyang takas. Sinamantala ni Adam ang kaguluhan para pilitin ang piloto na lumipad, pero dumating si Rita na may granada launcher, tinira ang pakpak ng eroplano at bumagsak ito. Samantala, nailigtas ni Armando si Kelly matapos patumbahin ng kriminal, pero bumagsak ang eroplano patungo sa kanya. Ginamit ni James si Callie bilang panangga, ngunit agad na tumalon si Mike mula sa itaas, binasag ang salamin para sagipin siya, kasunod si Marcos. Pareho silang bumagsak sa tubig, ngunit sinalakay si Marcos ng isang buwaya at kinagat ang braso niya. Lamusong agad si Mike at sinaksak ng bakal ang hayop hanggang umatras, nailigtas ang kasama. Habang ligtas na nakatakas ang mag-ama, mag-isang hinarap ni Armando ang mga tauhan ni James. Kahit sugatan, natalo niya ang lahat ngunit bumagsak na malubha, ay nalalayan ni Callie. Biglang bumalik si Adam at binaril si Dorney sa braso. Nang magkatinginan sila ni Rita, parang gusto pa niyang bumawi, pero huli na. Isang tulak lang at nahulog siya sa buwaya na agad siyang nilapa. Dumating ang pulisya, pinamunuan ni Judy, kasunod ng dugo hanggang sa huling engkwentro. Nasenggit ni na Mike at Marcos si James, pero nag-react ito at ginawang bihag si Marcos, tinutukan sa ulo. Mayabang, pinilit niyang pumili si Mike kung sino ang unang mamamatay. Pero hindi niya inaasahan ang tapang ni Mike. Mabilis na pumutok ang detective at tuluyang tinapos ang banta. Agad lumapit si Judy kay Armando, handang ipaghiganti ang ama. Pero hamarang si Callie at nagmakaawang huwag itong saktan, dahil iniligtas niya ang buhay nito. Nagdalawang isip si Judy, nahati sa galit at pasasalamat. Sa huli, ibinaba niya ang baril.
Yamakap si Callie sa ina at agad nilapitan ni Mike ang anak niyang sugatan. Alam ni Mike na hindi na pwedeng ibalik sa kulungan si Armando, kaya nagdesisyon siyang tulungan itong makatakas. Pinapante niya ito sa bangka, iniabot ang isang card at sinabihang magtungo sa timog, huwag ng lilingan. Habang papalayo ang anak, nasaktan si Mike, pero iyon lang ang paraan para mabigyan siya ng bagong simula. Sa huli, natanggal ang mga paratang kay Howard, nabunyag ang mga traidor, at naibalik ang kanyang dangal. Nagpatuloy sina Mike at Marcos na magkasama, pinanatili ang alamat ng mga bad boys na tagapagtanggol ng Miami.